ang himpilan na ang kauna-unahang misyon ay ang paglilingkod sa masang Pilipino. Simula noon hanggang sa makabagong panahon, serbisyo publiko para sa mga nangangailangan, impormasyon para sa katotohanan at kapakanan ng bayan. Radio Mindanao Networks, 68 years at your service. Sa maaasahang balita at tunay na serbisyo publiko. Yan ang Tatak RMN. Tatak RMN. Isiburayo sa mga oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station. There is a parang 24 hours ang broadcast Philippine Standard Time. 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 ang gabi. RMN Palabra de Honor. Programa na nakasentro sa isyu. Programa na kometido sa publiko. May hinambalan, may padulungan, may kasanagan. Palabra de Honor. Masupong mag-atubang sang risiko para sa tao. Palabra de Honor. Las 6 tugtog alas 9 sa gabi. Live sa RMN DYRI 774. Tatak RMN. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga ng palatuntunan yung may panindugan, palatuntunan yung may hinambalan. Bawod kita diri sa DYRI, RMN, Iloilo. Nagapating ang tag sa katinaga sa tiwang magkawas na sa imo nga baba. Mga kasama, kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra de Honor. Karong adlaw sang Huwebes, September 3, 2020. Sa gihapon kami nga mga anchorman, ako si Radyoman Emerson Gonzales Labrilyaso. Kag Radyoman Henry Aspera Lumawag. Karong edisyon sa atong palatuntunan mga kasama, Huwebes kita, pitsa 3 sa bulan sa Setyembre tuig 2020. Ika-11 sini nga Huwebes kadlaw sa ikasyam nga bulan sa tuig sang mga ilaga. Santo sa Chinese calendar, kag tuig naman sa ecumenism, interreligious dialogue, kag indigenous peoples sa simbahan katoliko. RMN News Panahon. Una sa tanahan, i-check naton pinakaulihi nga lakat sang panahon. Upod sa aton pag-asa forecaster, ang idol Rafi Tapales. Sir, mayong gabi. Yes, mayong gabi sa tanan. Ari ang latest update sa panahon karong adlaw, September 3, 2020. Ang habagat o kung southwest monsoon ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon. Bangod sining sistema, western Visayas maka-experience sa maayong panahon. Luwas lamang sa mga isolated na pagulan tugay sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob kasarangang hangin, halin na bagat na nasidlangan, tag nabagat na nakatungdan ang magapabilin sa western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tubtob kasarangan na mga pagbalon. Temperatura naton magaling sa 26 tubtob 33 degrees centigrado. Adlaw nagtunod kay na alas 5:58, mabutlak buwas alas 5:40. Yan ang latest update sa panahon na linderi sa pag-asa Iloilo. Rapi Tapales, maayong gabi. Kasamang Raf? Yes, sir. Oh, ang bagyo ganito naghalin sa aton di bago lang ato to sa Japan. Subong ano ganing ngalan niya sadto? Si Julian. Si Julian, oh. Ginasundan subong sang possible na bagyo naman si Christine. Si Christine. Yes. Christy, no? Si Julian ara sa Japan amo tong rason ko nga nga nalunod tong barko tong may mga Pinoy, no? Yes, isa siguro sa kabangdanan. Oo. May international name sino to international name niya si Misha? Si Oo, ni Julian, no? So bali do nag-curve siya to gali pakadto sa Japan kasamang Raf, no? And then yes, may nagasunod naman sa iya, no? si Possible. Si Maysak, ang international name niya. Oo. Ayan, Maysak. Si Maysak, iya Misha man ako Maysak. Typhoon Maysak sa Japan. Oo. Sige, with that kasama ra, padamang salamat, mayong gabi. Okay, welcome. RMN News Panahon. Nabatian pinakaulingan dalagan sa panahon alin sa aton sa pag-asa Iloilo with kasamang Rafi Tapales. Si Henry Lumawag kag Emerson Labrilyaso ang tandem nga lumalabrillas sa Palabra de Honor.
Makita sa satellite image sa Radyo Manuel, no, nga perti ka araw gapurun-puron siya sa idalom sang Japan, no. Amo ning nagapasulod, no, si Christy, no, kung magsulod sa par Radyo Man Emerson, perti dako, no. Galinti ko ng direksyon niya sini north west, no. Malapaw siya sa aton. Taiwan gid ang iguon niya sini, no. Tapos dito sa babaw niya ang bagyo to nga si Maisak, no, si Julian diri sa aton amo tong kabangdanan sa pagtulunod sang barko dito sa Japan Radyo Man Emerson nga mga Pinoy ang crew, no. Istoryahan ta karon mga kasama diri sa aton kay naka-headline man diri kay may mga Ilonggo didto mga kasama. Si Henry Lumawag kag Emerson Labrilyaso ang tandem nga lumalabrillas sa Palabra de Honor. Yari ang mga tubig nga pag-istoryan takag pa-diskusyon ng karong gabi diri sa ato nga pagpangalagad mga kasama. Duha sa 39 ka mga seaman nga missing sa nalunod sini nga cargo ship, no? Nalunod nga cargo ship sa kadagatan sang Japan, amo tong ginigo sang bagyo nga si Maisak, no? Kay ginapahayag napatay ang iya sining makina, may karga ini nga 5,000 ka mga baka nga ilihawon halin sa may New Zealand, no? Halin sa New Zealand, ining mga baka dalon sa China. Dira sa kadagatan sa Japan, sa East China Sea na dito man Emerson. East China Sea, no? Part man ini sa ginagawan sang Japan kag China man Radyo Man Henry. Dira sila sinumalang sa malain nga dalagan sa panahon, hinali ilang nadula ang barko, no? So, siyempre, nalunod di, alang mga ginbitin adto sang helikopter. 42 ni, actually, ang tanan nga sakay Radyo Man Henry sa 42 sa 39 gid ang mga Pinoy, no? May taga New Zealand nga nakasakay, no? Nga on board dira kag isa pagid ka foreign national man Radyo Man Henry, no? So magambal abi nga seaman kalabanan Pilipino kag pagambal seaman kalabanan Ilonggo Radyo Man Henry, no? So kadamo-damo bilog ang Pilipinas isang Iloilo sang may pinakadamo nga seaman Radyo Man Henry. Hibalon ta na karon, no? Kay ang aton sining initial nga impormasyon mga kasama, taga diri lang sa syudad sang Iloilo ang duha nga ini Radyo Man Emerson. Hibalon ta na karon, no, kay padayon ang pagpangita naton sa impormasyon para sa confirmation sang sina nga impormasyon mga kasama. Samtang DILG Region 6 magapagwa sang memo para sa reiteration sang guidelines sa returning overseas Filipinos mga kabyanan. Governor Toto Defensor ginsapol naman ang mga kalde sa Kabanuhanan angot sa mangin patakaran kung PCR test o kung hindi ang mga magapauli nga mga OFWs. COVID bulletin sang DOH subong adlaw may duha ka taga Iloilo City nga patay. Samtang asawa nga gusto maistorya ang bana angot sa ila away, nagareklamo nga wala ginasapak sang ila barangay officials ang iya concern. Kay kadto niya tani ang bana niya Radyo Man Emerson. Pinungkoy pa siya sang pamilya sang bana. Sus. Pinungkoy siya, tigali kaya itong nagpungkoy, barangay kagawad. Ti karon ginareklamo niya sa barangay official, kay siling tapatungan sang barangay official ina. Mga pinamilya nga away. Alang-alang dito na sila magpatunga sa kay Chief Justice, sinong Chief Justice sa Subo? Yung deposito. Sa kay Associate Justice, kay Prosecutor, alang-alang dito na siya makadto. Siyempre, kay istorya ina pinamilya kag binarangay, dapat patungan sa mga barangay official. Pero wala ginasapak sa barangay official. Anong gusto nyo? Mabinunanay na da sila kang malinab-anay. Isa inay ka barangay, dira sa Santa Barbara. Yung deposit amanin da bang sinong kapitan na da kay hibaluon tani karon mga kasama. Istorya hon tayo ning asawa nga ti lantawab lang utok sang kapitan yun. Yung deposit ka nga kapitan ka! Wait pa, wait. Ay, ibaluon tanay karon. Nagkadto pa diring tao, mahulaan pa ang tao. Radyo Man Emerson, mangita pa magi nga makakadto diri sa RMN nga kalayo. May COVID pa kita. Nga pwede malang ini matinder sang barangay, yung deposit naman in the bank nga kapitan. Hindi nyo na pagulaton nga ang alimbawa kung maagrabyo ni Kron sang bana niya ang ining asawa, hindi nyo na pagulata nga magpasaka sang kaso nga nagalapas sa kinamatarong niya bilang isa ka babae, bilang isa ka asawa, no? Kay karon kon amo ina na ang mga kaso tupa dara karon, sigurado gid, no? Nga may maayawan gid, no, sa sining kinasuhay Radyo Man Henry, hindi basta no? Nga mga kaso basta special law ang ginistoryahan Radyo Man Henry.
Sa pihak nga bahin mga kasama, may latest investigation makita sang tubungan na Municipal Police Station sa nasapuan sini nga Calavera sang 13 anyos nga dalagita matapos ka magwa ng autopsy kahapon nga may litik ang iya sini nga bagol patimaan nga ini siya ang either linampusan tungtod mapatay sa ulo or nahulog sa kahoy kag lumampos ang ulo niya sa bato. Samtang sa ato naman nga pa is countdown paghipos ni ex-officio board member Dorothy Duray Paes sa nabuyagyag nga ghost employee issue sa iya opisina naglabot na sa 74 days. Bahala ka na board member Dorothy Paes, no? Mas gusto namon nga wala ka nagasabat, no? Bahala ka na. Mas gusto namon nga wala ka nagasabat at nagapaipoy-ipoy ka lang da. Kay may kulumintaran kami kag may awayon kami sa kahanginan, may sulukton kami, may sulukmaan kami, may salawayon kami sa kahanginan. Mas gusto namon nga madamo kami sang issue dire kag ginakomentaran. Ti bahala kada board member Dorothy Paes, hindi kami maghambal, hindi kami maghambal mag-suggest sa imo kung anong obrahon, kay nabalaan mo naman kung anong obrahon mo. Basta tugtog nga wala ka nagapagwa sang imo nga statement angot sa kontrobersiya sa imo nga opisina, i-check attendance ta ikaw diri kada gabi, no? At Ma-check mamangkot attendance gyapon diri. kita sino ang kawatan dira board member Duray Paes sa imo opisina? No? Sino makawat na? Ikaw siniyang dapat manabat kay ikaw ang pinakabataas dira sa opisina mo, no? Ikaw ang sabat sini kung sinong kawatan dira sa opisina ninyo, no? Ilakip taman ang sangguniang panlalawigan sa sa idalom ni Vice Governor Tingting Garin, no? Vice, ano nang inyo sininalihok diri kay Duray Paes? Ha? O basin hadlok kamo kay basin mas dako pagid ang inyo dira nga kwan, no? Nga salabton. Kag explain sa publiko. Nga daway kamo gahulag bisan sa kahuy-ana na karon nga ginadulot sini sa sangguniang panlalawigan, bisan din ka magkadto subong ang pinsar sang tawo kamo dira sa sangguniang panlalawigan sa idalom sang vice gobernador, mga board members naton, mga makawat sa kaban sang gobyerno, sa kaban sang mga pumuluyo dira sa Kapitolyo Provincial. Ilakip naman sa kaundan si Vice Governor Tingting Garin nga 74 diyas naman wala pa siya makapahibalo kung ano ang lihok nga ginobra niya angot sa sininga kontrobersiya. RMN Palabra de Honor. Sige, amay ning mga topiko natong karong nga gabi mga kasama din sa atong pagpangalagad. Antes ta istoryahan ang parte sini sa concern sa mga nagapaluli nga mga OFWs kay mga LSI. Mga kasama kay may mga local government units kita, executives and officials nga hindi kadalang ila sini nga mga utok, nagaka-overheat gaso ang ila sini nga mga utok sa pag-atender sa aton sini nagapuli nga mga OFWs mga kasama. Mayari kita reklamo Radyoman Emerson, taga Davao del Sur. Dito siya, taga Davao del Sur siya. Kita niyang po sa ngarimen nga magpauli ang mga OFWs why na swab test, no? Dito wala siya pamangkutan sa Davao, sa Carmen, Davao Occidental, blato siya, or Davao del Sur. Ang Carmen o daw Davao Occidental. Hindi pa siya nag-message sa Arimen. Gapamangkot. Tingala ko nga ilungguhon ko sila, sir, hindi ko kaintindi ng sinasabi mo eh. Oh, tinagalog natin para maunawaan natin kung ano yung sinasabi niya. Iyon pala, buntis siya at nasa quarantine facility at OFW. Sabi niya, sir, nakita namin dito sa inyong post na hindi na dapat i-swab. Bakit kami naka-quarantine pa rin kami dito? Ay, di po si Tamani Indabang. Temo na, nga overheat ang utok sang pila ka mga local government officials. Sige, antes nato na istoryahan mga kasama, pasiplatan tayo ato nagalupad ng mga balita with Radyoman Sunny Sarabia Punay sa aton nga Punay News. Punay News. Maayong gabi Radyoman Henry kag Radyoman Emerson, yari nga itong mga Punay News. Nagalabot sa 17.4 million pesos nga balor sang PhilHealth premiums o contribution nga ginkolekta sa mga overseas Filipino workers o kon OFWs ang ginpahayag nga ginbulsa sang mga sindikato sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth. Suno kay Kin Sarmiento, anay senior auditing specialist sang PhilHealth nga sadtong naka-assign pa siya sa operations office
sang PhilHealth sa Philippine Overseas Employment Administration na booking niya nga naglabot sa 17,416,800 ang questionable. Suno sa iya ang mga resibo nga ginhatag sa mga nagbayad nga OFWs, ang mga piki, kung sa diin ang mga gingamit nga serial number sa mga resibo ang nagamit na sa mga lehitimo nga transaksyon. Ang una nga mga piki nga resibo ang na-report sa itong September 2015 sa isa ka OFW kung sa diin wala ma-remit ang 2,400 nga ginbayaran sini nga premiums nga dapat gin-issue sa iExcel Manpower Corporation kag yara man sa 168 pa ka mga resibo sang nasambit nga Manpower Corporation ang nagwa nga ginpiki man. Samtang sadtong September 2018 ginreport man sang ahensya ang 224 pa ka mga ginpiki nga resibo, magluwas pa sa ginasuspitsahan nga 868 ka kaso sa mga piki man nga mga ngalunsay mga photocopies kag hindi original. Sa piya ka bahin, target sang bag-o nga hipi sang Philippine National Police nga si Lieutenant General Camilo Casculan ang mga big time nga mga drug personality sa pungsod. Suno kay Kaskulan nga mas pabaskugon nila ang ila trabaho agud madakpan ang mga individual o kung grupo nga padayon nga nagahimo sang illegal nga drug operations. Suno sa iya nga sigurohon niya nga ang case build up ang himuon kag pagasuguran sa gamay nga drug pusher kag kinahanglan nga makaangkon man sang kooperasyon ang tanan agud matumod kag maaresto ang mga high value targets. Base sa pinakaulihing nga data sa Philippine Drug Enforcement Agency, naglabot na sa 5,722 ka mga drug suspects ang napatay humalin sa July 2016 samtang 245,135 ka mga drug suspects ang naaresto. Samtang nagpaandaman si Kaskulan sa mga pulis nga pagkakasuhan ang sinuman nga magalapa sa quarantine protocols. Madumduman nga nakaangkon sa mga pagpakamalaot kag nangin kontrobersyal ang manyanita ni NCRPO Chief Police Major General Debold Sinas bangod sa dumilian nga mass gatherings bangod sa COVID-19 pandemic. Sa iban pa nga mga balita na buhinan sang 10% ang numero sa mga nadulaan sang trabaho sa bulan sang Hulyo matapos nga ginhalugan ang ginapatuman nga community quarantine sa pungsod. Halin sa 7.3 million nga unemployment rate sa atong Abril, nalista na sa 4.6 million ang mga Pilipino nga wala sang trabaho o kunegosyo sini nga nakaligad nga July. Ini ang mas mataas ang 2.2 million ikumparar sa numero sa itong July 2019 nga yara sa 5.4% o kung 2.4 million. Ini bangod man sa ginbuksan na ang mga negosyo kag industriya sa idalom sa General Community Quarantine kag modified GCQ kag ang regional centers sa pungsod. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Romans 13:10, kung ginahigugma ta ang aton isig katawo, wala kita nagahimo sa malain sa ila. Amo ina nga kung may paghigugma kita, ginatuman ta ang bugos nga kasuguan. Direkta sa RMN News Center, Radyoman Sani Sarabia Punay, Tatak RMN. Punay News. Si Henry Lumawag kag Emerson Labrilyaso ang tandem nga lumalabrillas sa Palabra de Honor. Salamat yun kay Radyoman Sani Sarabia Punay sa ato nagalupad nga mga balita. Ito ang tatak numero 1. Tatak RMN. RMN. Palabra de Honor. Bago lang ginpagwasang DOH Region 6 ang yasining COVID-19 Regional Case Bulletin number 160. 160 na kapagwa sang bulletin sang DOH Region 6 mga kasama. Bot silingon na mo naman ni Kalawig, no? Kay kada adlaw ini wala man nagpaliagid gawang DOH, no? Sumining mga 160 ka adlaw na nga ginabatya kag ginasuprer naton ining COVID pandemic mga kasama. Subong adlaw mayara kita sang 157 ka mga kumpirmado nga kaso, no? 157 ka mga kumpirmado nga kaso kag bangod sina nagadangat na sa 5,140 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19, ang cumulative number of COVID cases, no? 5,140 na diri sa Region 6. Ang mga active cases or bot silingon ang wala pa nag-alayo, ara pa sa quarantine facility, na-admit pa sa ospital, 2,397. 2,397. Sa 157 nga ini mga kasama, 149 diri
local transmission. Ang APOR, authorized person outside of residence, isa lang kabilog. Ang locally stranded individual, 3 lang kabilog. While ang returning OFW, 4. Bot silingon, ang nagapinadamo na sang kaso dire Radyo Man Emerson sa aton. Local transmission. Local transmission. Bot silingon nga kita na lang di. Ang mga way nakahalin dire, hindi OFW, hindi LSI, hindi APOR. Aray lang dire. Way nakahalin sa Iloilo, amo ang nakapanglaton sa iya nga isig kapareho. Take note, Radyo Man Henry, ha? So, ang OFW naton 4, LSI, ang 3 gihapon ang nagpositive, no? So, dapat, no? I know nga tanan nga ni hadlok ni malatnan man na Radyo Man Henry, tanan kita hadlok malatnan naton kung may ara kita nga COVID-19, kag kung kaduduwa kita nga may COVID-19 kita, nahadlok kita nga malatnan ta ang pamilyata. No, hindi ba? So dapat no sa tanan sa aton kung duda ka nga may base kung may COVID ka, si parar mong kugalingon mo anay sa pamilya mo kag sa iban nga tawo, no? Quarantine kagid, no? Quarantine kagid. Kay man kun lang tawon mo gani Radyo Man Henry, kung ibase mo lang sa ambal sa Department of Health gani Radyo Man Henry, no? Pwede man niya gani-gali kung asymptomatic ka Radyo Man Henry, mabako rin mo immune system. After 14 days, considered as recovered ka na, bisan hindi ka gani-gali magpa-PCR test, no? Di ba? Basta naka-quarantine ka, kag hindi ka gid magguwa, no? Way ka sang contact sa iba nga tawo, no? I-separate mo gid ang immune system kung galingon, isolate mo gid sa iba nga tawo, mga kabyanan. Pero tearyo Radyo Man Henry, ang mga bago nga kaso subong, no, di naghalalin ining 157. Aklan, 1. Antique, 0. Capiz, 2. Guimaras, 2. Iloilo Province, 18. Negros Occidental, 28. Bacolod City, amo ini ang top notcher, 59. Kag ang Iloilo City, no, ang nagapangaduwa, 47. No, ang total mga kabyanan, 157 tanan. Ang mga naka-recovered, subong adlaw, naglabot sa 130 tanan kabilog, no? 47 diri nagalin sa Iloilo City, Bacolod City may pulo ka naka-recovered, subong adlaw, kag Negros Occidental 0, Iloilo Province may 29 ka naka-recovered, Guimaras 27, Capiz 15, Antique, 2 ang naka-recovered subong adlaw, kag ang Aklan wala sang naka-recovered, pero take note, gamay na lang kaso is Aklan Radyo Man Henry. Kag ang patay subong adlaw, 3 naghalin ini mga kabyanan sa probinsya sang Iloilo, 1. No, I think base ko naman yung Tagalambunaw Radyo Man Henry, no? Kag subong man ang Iloilo City, 2 ang patay subong adlaw. Halin tanan sa Iloilo City, kag halin sa Iloilo Province ang patay subong adlaw, 3 tanan kabilog Radyo Man Henry. Ang kapitan sa Lambunaw, no? So mas likely amo na siya na mga kasama. So ay po nagabahar, no? Ang kaso sang COVID-19. Angot sini mga kasama, ang DILG naton magapagawa sang memorandum angot sa mga sa pag-reiterate, no, sa guidelines sa sining do hindi maintindihan karon niya sa mga LGU nga kahapos malang intindihon nga guidelines sa pagpauli sang mga OFWs. I-check natin gikan sa Iloilo City Hall si Radyo Man Joel Franco mga kasama, no? Angot sa sining pagpagawa sang memorandum sang DILG mga kasama. Sa kaluan sang Hawaiian Spirulina, bag-o ini mga kabyanan pero do hotcake subong sa mga butika, no? Ang Hawaiian Spirulina ini ang manami kay ang iya sining kalidad pang international pero ang presyo niya pang lokal kay man barato katama, no? Ini mga kabyanan nagabuhin ang Hawaiian Spirulina, nagabuhin sang risgo nga magka-cancer kita, no? Pati ang kolesterol kag high blood naton pwede gid mabuhinan ang risgo naton nga makaangkon sina. Natural pagid nga manugpagwa sang toxin sa aton sining lawas. In short, gina-detox niya ang lawas ta. Gina-proteksyonan ang aton atay, kidney kag tagipusoon. Pati ang allergy naton, no, mga allergies naton bira, no? Dala ng allergic rhinitis ninyo kung hala ka mo da kapos nga kag propisno perme, no? Mga kabyanan, pwede ka mo mabuligan sa Hawaiian Spirulina dira, no? Kag pati, no? Ang nagakinahanglan sang vitamin C, especially subong nga panahon sang COVID-19,
kinahanglan sang lawas naton ang mataas nga vitamin C, no? Pwede ining Hawaiian spirulina nga mangin vitamin C ninyo. Bangod mga kabyanan, 300 times, take note 300,000 or 3,500, kapilaw ka ng count sa lagi hapon ba? 3,500 times, no? Nga mas mataas, no? Take note, 3,500 times nga mas mataas, mas makusog ang vitamin C content sini ikumparar sa ordinaryo kag naanda ninyo, no? Puwersado na barato pa muning manami, no? 1 to 2 capsules ang inyo sining imnon 3 times a day. Bastante na ang inyo sining depensa mga kabyanan sa ikagong lawas. Mabakal ini dira sa 3rd District sa Pututan sa Parmasya Santa Elena, malapit sa Pututan Hospital kag Old Public Market, sa Kabatuan Yervo Pharmacy, Just Pharmacy, Saniway, St. Barakel Pharmacy, Butika Kubirisa, Lambunaw, Seafar Pharmacy kag Kalinog Farmasya Dorigo, no? Kag mabakal man ini sa Niknik Pharmacy sa Tigbawan, Ernie Drugstore sa Tubugan, Panis Pharmacy sa San Enrique, Jorge Pharmacy sa Banate, Oscor Pharmacy sa Banga Banti Zaraga, kag sa iban nga mga butika sa iban nga mga kabanuanan pamati kamo diri kay ginalawag naton ina kundi ninyo pwede mabakal ang Hawaiian spirulina. RMN Palabra de Honor. Yari na si Radyoman Joel Franco, mga kasama, sining ipagwa ang memorandum sang DILG para ma-reiterate ining guidelines hangot sa sa nagapalauli nga mga OFWs. TYRI Radyoman Report. Up to now, wala pa mga cascade sa mga local government units ining inpapanaog nga unnumbered guidelines o memorandum sang National IITF pinaagi sa kay Secretary Delfin Lorenzana nga nagahambal nga ang mga OFWs na magapauli sila may LGUs hindi na pag-i-quarantine. Bangod sini suno sa kay DILG 6 Director Juan Jovian Ininiero, nag-draft sila sang memorandum. Sinong direktor to sang DILG, Well? Si Juan Jovian Ininiero. Hindi na to si Iglesias? Iglesia. Hindi dugay na nga nakakasa si Iglesia. Ginsaylo sa ibang nga region. Hindi na to Iglesia, Katoliko namang Gorosbong. Ininiero. Engineer Subong? Engineer. Ininiero. Makadasig sang turnover nila, no? Oo. Sige. Di Subong ginadihon ang memorandum na mag-reiterate sang kaundan sang sining guidelines kay nag-oppose no ang mga LGU Subong pero hindi nila inipag-implement sa ila sining area. Pero ginapahanumdom ni engineer ako ni Director Ingeniero nga ang mga LGUs under sila sa supervision sang DILG kag ang national may supervision sa ila kag sa subong nga panahon sa pandemic ang national government ang mas may poder. That is why dapat sundon nila ang ining guidelines na ginpagawa sang national government. Pero gusto nga i-point out ani kag ipa-explicitly state sang DILG kay ini nga mga OFW na Juman Henry pag-abot nila sa Metro Manila ginakuha sila gina-quarantine kag gina-swab test. Then pagwa sang result kung negative ginapalakat sila. Ang gusto tani nga i-push sang DILG kaupod sa DOH nga halimbawa kung ikaw OFW na quarantine ka na sa Manila for 5 days tapos nagwa mo result negative, pag abot mo diri sa Iloilo dapat tapuson mo ang 14-day quarantine mo. Botang balon 5 didto, 9 diri ka adlaw himuon mo para makompleto mo ang imong 14-day quarantine. Ina ko nag-aeroplano siya pero kung nagbarko siya tinabuhinan pa na isa kadlaw. Correct, Radyo Henry. While dito sa barko kuan man kadlagan isa man kadlaw antes ka po abot diri mo. Amo lang matabo. Kag dapat kung ang tagsa ka mga OFWs nga magapauli dira pa lang sa airport mayara na sang nagahulat nga municipal health officer sang tagsa ka mga receiving LGUs kag kuhaan nila sang physical assessment ang tagsa ka returning OFWs. Kung makita nga wala man lang sang physical symptoms sang COVID-19, igo sila. Pero kung makita nga possibly may hilanat, may ara sang ubo o kung sipon dira, sang gamay lang, dapat sila sa facility suno sa kay Director
inhinyero. No, amoy na ang gusto nila nga i-reiterate sa ilang nga guidelines nga ipagwa subong kay as of now wala pa gid man makaskit ni sa mga LGUs ang ining guidelines. Ang iya lang agin panumdom sa mga LGUs na kung may alagin man niya sa mga LGU nga hindi mag-implement sini sa ila sinsakupan, pinati sa amon nga assessment, kuwaon na namon ang ngalan nila dila, pagipadala ini sa National ITF, agod nga mapasabat sila na nga wala nila implement ang ini nga pagsulundan sa ila nasakupan. Yari pamatian nato na pagpahayag ni Director Juan Jovian Inhinyero sa DILG Region 6. As you all know, Notipa DILG is merong supervisory power over LGU. At saka member din po kami. Ako po ang chairman ng RITF at member ako ng RTF. So as supervisor ng LGU, ang ano lang naman namin, we will call their attention and request them to reconsider yung nasundin ito. Tapos if talagang hindi pa nila masunod, we will call the attention of National Task Force para yung action malaman nila na hindi sumusunod ang mga LGU. Yes. So, magpapalabas ba tayo ng memo reiterating doon sa guidelines, sir? Yes, mag-uusap po kami ngayon ni RD Bob bilang siya ang chairman ng RTF. So, sabi ko na meeting kami para magpalabas na para maliwanag yung guidelines. Mas maganda ho kasi ang problema rin po ngayon, hindi pa officially transmitted LGU di ba ho? So we need to transmit them yung NTF order unnumbered ni Secretary Lorenzana. So ngayon po nung kausap ko po ang RTF head OCD, nagda-draft na po ng resolution at ipapag-disseminate po namin sa mga LGU. Sir, do we have our timetable kung kailan tayo dapat maging compliant na yung mga LGU sa directive? Base po sa order, as soon as they receive this, nakalagay na po sa Section 8 ng NTF Order 8.2. Sabi rito, all local COVID-19 task force, local, so meaning the city task force and the municipal task force and provincial task force shall ensure that the purpose of this order is faithfully complied with by all concerned. So the effectivity nito, upon receipt nito, shall take effect immediately upon na ma-receive niya po yung aming yung itong officially itong NTF order. Sir, kung merong hindi magko-comply na LGU, ano kaya yung maging liability nila? Wala pa naman kung kasing nangyayaring ganon kasi nga as much as possible pinakausap po namin. Ina-explain po ano po yung dapat na kasi minsan yung communication lang po hindi nakakaintindihan. So ang gagawin po muna namin para maiwasan po yung hindi pagtugon o hindi pag-comply sa order, siguro po mas maganda kung info dissemination campaign kami at kausapin lahat ng mga provincial governor para sa ATC para once and for all maayos na po itong medyo bagong order na sinabigla ng mga karamihan na LGU. Sir, sa ngayon, anong gusto nating ipaabot na mensahe sa mga local government officials? Ito pong National Task Force order is order coming from the National Task Force head, Secretary Lorenzana, na sila po yung nag-i-implement ng COVID program hanggang sa LGU. So kami po ngayon sa RTF at ITF 6 ay nakikiusap sa LGU na pag-aralan ng gusto ng LGU yung provision ng NTF. Kasi kung titignan niyo po yung provision ng NTF po, mahigpit po Hindi po binabantan. Dati ho kasi, di ba ho, kung saan na lang ang ROS. Ngayon po, once na dumating sila sa airport, meron agad na one-stop shop na magbabantay sa kanila. At is kukunan agad sila ng test. At habang hinihintay yun, i-escort sila sa accommodation hotel. Then, binabantayan din sila doon. Then, once na, kunyari, in 5 days time, lumabas yung result, i-escort sila from accommodation to airport to sleeper flight to the receiving. So, pagdating po doon sa airport ng point of ng receiving LGU, pwede naman po doon napag-usapan namin na
dapat po yung COVID o local COVID task force o yung city health officer o municipal health officer o yung kanyang representative na health officer ay dapat tingnan physically, medical check-up talaga. Yung mga ROS. Talagang strictly follow yung local health guidelines. So, tingnan natin kapag meron pong symptoms, agad na po na idiretso sa facility-based. Kasi po ang nakalagay po sa order na kapag negative sila sa RT-PCR sa Manila, pagdating dito at may symptoms, diretso po sila sa facility-based. Kung wala naman symptoms at nakompleto nila yung permanent quarantine, ang sabi po rito at diretso po sila sa residence at ang ROF po ay titignan kung may pagbabago sa kanyang health, kung meron siyang sipon o lagnat, kailangan malaman ng Barangay Health Emergency Response Team ng barangay. So ang barangay po ang babantay sa kanila. Ang problema lang po doon sa nakipag-aaral namin, hindi lahat po ng bahay ay qualified maging quarantine. Kasi nga dapat to, diba, may sariling kwarto at merong separate na CR na para sa kanya lang. Diba? So, yun po yung medyo nakikita ng LGU na pinakabahan sila. Naiintindihan na po namin. Pero ang sabi naman namin sa DOH, R6, sabi niya po, nang kailangan pong makita na namin kung ano yung certificate ng quarantine ng BOC. Kung ang certificate ng quarantine ng BOC sinabi na kapag quarantine sila ng 6 days at dumiretso sila rito, sana po na kumpletuhin yung 14 days sa facility base. Yun po yung nagsisig kami na ngayon ng guidance sa taas. Okay. Diba ho? Kasi hindi ho nakalagay rito eh. Diba? Medyo yun ang gray area. So, ang nangyayari, pag nakasada ng quarantine doon, pero lumabas yung kanyang result, ay ginatapos yung 14 days, pwedeng niya dito pagdating niya sa LGU. Sa facility base. Kasi hindi kompleto eh. Yeah. Diba? Nabatian Radyoman Henry, Radyoman Emerson ang pagpahayag ni Director Juan Jovian Ininiero sa DLG o partisas ning Well, guideline. Yes. kay man ano ganito hambal niya kay na negative dito sa Manila pag abot diri i-physical check sang MHO sang kada LGU dayon kung wala symptoms idirekta pulis balay nila pero i-isolate gyapon wala dito sa balay nila dito siya ma-quarantine. Dapat mag-quarantine gihapon. Oo, dapat wala siya sang physical contact gihapon or hindi siya magpalapit sa iyang pamilya gihapon kag dapat mas maayo kun ang tiniran niya sa balay nila sa kwarto niya may iya gid ko galingon nga CR. Correct, amo na ang gina-point out niya So galing ti Radyo Manjowel ang set up na nabisang kalabanan nga balay diri sa aton niya kumon ang CR mo. Correct eh. Maluwas lang yan gid man kung mga may ara-ara gid man or patindog sa balay may CR sa ilang master's bedroom, nabi. Pero ang masugat Radyo Manjowel sa sining mga OFWs naton nga nag-alabutan diri LGU ya, hindi sang pamilya nila. LGU. Kasi ang LGU yung may kuha niya mo, may ara gini sila nga PPE ang tawod nilang kasugat. So ang LGU masugat, dayon idulong sila sa tagsa nila kapanimalay. Correct, kaya dapat sa airport pa lang ma-physically check na ang ining tagsa ka OFWs na nagapauli for physical symptoms, no? Kaya bisan sipo na lang agamay Radyoman Emerson, dapat ya direkto sa facility ginaya. Kag Radyoman Joel kay pareho bala subong nga bulletin lasang DOH 157 apat diri ang returning overseas Filipinos naton no nga positive Radyoman Joel. At take note ini sila naka-test na nag-negative na dito sa Manila. Pag-abot nila digin test liwat nag-positive Radyoman Joel. Apat sa subong adlaw no sa subong adlaw ang bulletin sa DOH, apat ka returning OFWs naton ang nag-positive, no? So, maling concern ka sa kalabanan ng LGU malang Radyoman Joel. Kung idulong sa balay niya, kag dito ay quarantine, no? Amo ni malang ang ginakulbaan nila kay pareho sila may nag-positive gyapon Radyoman Joel ng mga OFWs nga na test diri sa pag-abot nila Radyoman Joel. Although nang-negative na ni sila dito sa Manila, pero pag-abot diri, pag-test liwat, positive sila Radyoman Joel. Maging responsable na lang ang OFW correct. Nila no? Kay tuod Radyoman Joel, no? Kay ang kun lang tawo naton, kung asymptomatic ka, mabakod ang imo nga immune system, asymptomatic ka,
madula man ang virus, mabatuan sa immune system nimong virus, sa sunod sang 14 ka adlaw Radyoman Joel, good as recovered ka na dayon. Bisan gani nga hambal gani ni Dr. Fortuna to ligad. Bisan pa gani nga mag-positive ka, basta symptomatic ka, pag nakagawa ka na sa facility, kompleto mo 14 day quarantine mo, guay mo nga resulta nga positive ka. Bisan positive ka ba? Hindi na gani sila mag-contact tracing. Correct. Kay mo ng guidelines sa aton nga Department of Health, no? Amo ng guidelines sa aton nga Department of Health nga kung matapos mo ang 14-day quarantine mo, kag asymptomatic ka, way kag isang sintomas, pwede ka na papulion sa balay nimo. Pero galing, Radyoman Joel, I don't know kung kalabot ini sa aton nga DILG, sa aton nga IATF, nga may mga OFWs kita nga naga-message kina diri sa aton ng pamilya nila nga ang ilang bata, ang ilang pamilya ara naka-quarantine sa hotel diri sa syudad sang Iloilo, OFW 16 days na tugutan na makapuli pero pag abot sa barangay nila ipa-quarantine liwat ya sang barangay. Radyoman Joel, Amoy na gani ang gusto ng i-address sang DILG Radyoman Emerson. That is why magapagawa sila sang guidelines, no? Kag i-reiterate nila ang kaundan. Stricto gini nga sundon, Radyoman Joel. Oo, Kaya nagakatabo subong sa kagaguhan sa mga barangay official. ay patakaran Pag-abot dire ginapinabayaan lang nila di ano pa ang city diya si Mayor Jerry Triñas di naga-quinarantin di sa ila di. Pagkatapos sa quarantine dire mapuli na didto i-quarantine naman niya sa mga luko-luko nila nga ang gusto tani diramo to hambal ni Inhenyero, Direktor Inhenyero nga sugato na sang imitso sang opisyal nila da sa barangay o sa banwa ang ila nga residente kag didto nila i-quarantine sa ila para nga way na sang isyu nga pagkatapos siya quarantine i-quarantine mo naman liwat kay mapuli didto. So diretso na sa ila sini nga lugar Radyoman Joel. Pero ang question sini, paano ipatuman ini sang DILG? May sniper ba na da siya nga kung sinong hindi magsunod? Mabuhuan na lang tayo ng agtang? Amo na gani nga makaskate sila sa mga informasyon sa mga kabanuhanan. Kasi may mga araman na sila sa mga MLGOO sa mga kabanuhanan. Partner na sila sa task force. And at the same time, mismo ang mga alkalde sa syudad, alkalde sa kabanuhanan, may mga kuan sila, may task force na sa kabanwa. Amo man ang ginakuha nila nga naga-report periodically ang mga barangay officials. Pero mas manami gid siguro Radyoman Joel kung ang numbers sang aton nga IATF sang DILG naton ihatagid nila no sa mga naga-alabutan diri. Okay, para kay ang guwa subong do kita ang palatuasan diri sa RMN sa mga OFWs naton, kita ang tulay, kag kita nagapalabot, no? Why na yung problema, no? Why na yung problema? Ang problema diri kay di ang kadamo sa ila, no? Radyoman Joel, ang ila yang patakaran sang tagsa ka banwa nila, ang LGU nila, MHO nila, then pag-abot sa barangay, may patakaran pagid yung barangay. Amaning way nagirino, no? So mas manami, kung ang numero sa DILG kag sa IATF naton, ihatag nila sa sining mga nag-alabutan dari nga LSIs kag mga OFWs, Radyoman Joel. Yes, maayo man na Radyoman Emerson. And hopefully, buwas magagawa na ang ining reiteration memorandum sang RITF, no? Kag sang dapat may dala nga pamahog ang nimo. Nga may riding in tandem nga magalibot la sa mga hindi magasunod. Kaya ang nimo may na Radyoman Joel, magila na sa talinga, malapos lang as talinga sa mga LGU. May gamay na to kaya nga pitik, ay padala ko na sa National IATF ang pangalan sa hindi magsunod. Even man subong sang access naton sa social media, mahapos na subong makomplain ang mga barangay officials kung wala nila ginasunod, no? Kay hindi pwede makapanindugan sang independence ang mga local government unit nga magbase sila sa local government code because subong gani nga may pandemic, dapat ang sundon naton amo ang guidelines na gikan sa national government. Amo na gid punto kay ina sa aton nga DILG regional director. That is why nga hambal niya so far do base kinahanglan lang sa pagpahangop ang mga local officials, no, sa sininga memorandum, and hopefully sige kung makapapanaog sila sa memorandum diri mahangpan kay cascade nila ini sa tagsa ka mga local government units ang ini guidelines para mangpan nila kung paano nila ini-implement sila sininga area. Ang iya lang gina-reiterate man nga dapat tungdan sang tagsa ka municipal health officers ang ila sininga na responsibilidad
na sugaton, no? Mapadala sang doktor, sugaton dira sa may airport o kun din madaakon sa pier man dira, ay dira pa lang may physical examination na sa ila sini nga mga returning OFWs agud man nga makaprepara na nga daan kung wala kinahanglan nga idiretso sa facility quarantine or ma-home quarantine na lang Radyo Man Emerson, Radyo Man Henry. Sige. Balita nagikan sa Department of Interior and Local Government. Joel Franco, Tatak, RMN. RMN Palabra de Honor. Salamat din kay Radyoman Joel Franco. Sugpunan ta na karon mga kasama, no, kay ginsapol man sa aton sa nga gobernador ang mga alkalde hibaluan ta kung ano naman ang guidelines iya nga na come up nila kay dapat sundon mo na malaning guidelines sa national, ipatuman mo na malang ini mga kasama. Gindulong kaging bilugan ni kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Hawaiian Spirulina Chewable Tablet. Ang Hawaiian Spirulina Chewable Tablet mga kasama, isa ini ka antioxidant nga grabe kataas ang iya sining antioxidant mga kasama. Imagine bala 3,500 times nga mas mataas ang sa power sang vitamin C ang antioxidant sang Hawaiian Spirulina Chewable Tablet. Gani nga mapahusto niya sini, makorek niya ang imo sini nga sugar levels sa mga may diabetes, mapanubo niya ang bad cholesterol while gina-increase ang good cholesterol. Para sa mga may high blood, hypertensive, makuha man ina sang Hawaiian Spirulina, ginaproteksyonan man sang spirulina ang aton sini nga kidney kag ang liver, ginapungga niya ang kanser, ang cyst kag bukol sa lawas naton ginapakupos niya, ginapasanag ang aton nga mata, ginapanami ang function sa aton sini nga utok, ginapahagan-hagan ang ulcer, subong man hindi ka magka-hepatitis o kung magka-cirrhosis, mga kasama kag madamo nga iban pa. Hawaiian Spirulina Chewable Tablet, ang vitamin C niya mga kasama, mas mataas ang sa colostrum sang gatas sang nanay ang sustansya. Kag mas mataas ang sa calcium sang gatas, safe ang raw material, kay ini mga kasama himo sa Hawaii. So gani safe sa kagaw ang raw material niya, no? Kaya ang Hawaii mga kasama ang may pinakamatino nga tubig sa bilog nga kalibutan. Hawaiian Spirulina Chewable Tablet mga kasama, mabakal sa mga butika, no? Ang Hawaiian Spirulina Chewable Tablet mabakal mga kasama sa may Quinto Distrito, sa Sara, Bell Pharmacy, sa Ahoy, Winsar Pharmacy, sa Barutak Biho, Elvic Pharmacy, sa Concepcion, La Quince Store, sa Uton, Tito Doc Pharmacy, sa Tigbawan, Botica Carmen, sa Gimbal, King Pharmacy, sa Miagaw, Adeline Pharmacy, sa Igbaras, Farmacia Escorpion, kag San Joaquin, sa Tadeos Pharmacy. Hawaiian Spirulina Chewable Tablet. RMN Palabra de Honor. May ari nga napatay Radyoman Emerson, no? Na kuryente ni saya. Ipakremate ako na sa Western kay COVID. Diyos ko. System pamilya, hindi. No? Ti-cremate ako na sa Western Visayas Medical Center. No na lang yun daw, tanan-tanan na lang yan. Tanan-tanan na. Ako rin nga kadamo sa nagkakapatay, Radyoman Henry, bangod sa pasapasa sa mga ospital kay hindi magbaton kung wala sang COVID test Radyoman Henry, bisan manog bata na sus Mariusip, ini gyapon pagbatunon bisan magwa ng bata kay bangod, no? Anong obrahon abi sini nila, no? Sinong masunod sini? Ay, ang pamilya, no? Ipamangkot naton ini siguro sino makasabat sini yung deposit amani in the bang klase sang sitwasyon sini. Donald Trump! Din ka! Yung deposit, dito na lang kita mamangkot. Tukiduay kita sang hangpon sini sa aton sining gobyerno yung deposit amani in the bangko. Sige, pagbalik ta mga kasama, ano ang namitingan sang gobernador kag sang mga alkalde sa Kabanohanan? Anong guidelines nila mga kasama? Hindi na siguro pag-istoryahan ang guidelines niya. Sundo na lang ang order sang national government kag ipatuman na lang. Kag latest, no, sa police investigation sining Calavera sa 13 anyos nga sa Puan dito sa may Tubungan mga kasama. Anong update? Hibalon ta. Masunod sa aton nga pagpangalagad kag litero, no? Istorya tining asawa nga nagreklamo nga wala ginatinda sa barangay. Ay sining reklamo sa away nila sang iyang bana. 55 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sang gabi. Si Henry Lumawag kag Emerson Labrilliaso, ang tandem nga lumalabrillas sa Palabra de Honor. Si Nanay Maribitson niya kan gusto niya tani ko na magpahuway Radyoman Emerson, pero hindi gid pwede ko na pa-absent kaya hindi madula ang kapo niya kung hindi ka pamati sa RMN, no?
May dayad yung gabi na na maribitson na ranakan. No? Ay, Sige. Ginadulong ko ginabuilugan, hindi kabahin sa atong pagpangalagad mga kasama. Sang Shiatsu Wonder Oil ang balanyos mga kasama nga manami gid para sa aton kay mahamot, makinot, barato kag pertik epektibo mga kasama. Ginahambal gani nila nga kumayara kasi ni mga kasama sa kanta ni Pirot, no? Pamatian nyo kay mabatian nyo ang kanta ni Pirot sa Shiatsu Wonder Oil nga kung mayara kasi ni do kasubo nga may butika kaman sa inyo sini nga balay kay magluwas nga pamanyo sini para sa pagpamasahe kag pagpanghilot mga kasama makabulig man ini sa mga trangkaso, banyusan mo kung may trangkaso ikaw, sakit sa ulo, sakit sa ngipon mo, ginahilanat ka mga kasama, manami man ini, palangatol sa imo siningalawas bisan ang mga kinututan sang lamok, mga arthritis, rayuma mga kasama, makuha sang Shiatsu Wonder Oil. Kag hindi ka magkabalaka kay hindi mo baho, no? Mahamot daw perfume ang iya sininga kahamot mga kasama, gani way problema bisan diin lang kung mamanyos ikaw sini mga kasama. Shiatsu Wonder Oil aprobado sang FDA lantawa sa likod sang iya nga suludlan ang tatak nga CMC Health and Wellness kay amo lang ina ang Shiatsu nga aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika ang Shiatsu Wonder Oil mga kasama kag Hawaiian Spirulina pwede na mabakal sa Umali Pharmacy sa Buena Vista, Guimaras. Taga Guimaras nila, taga Buena Vista, mayara na da sang Shiatsu Wonder Oil kag Hawaiian Spirulina Chewable Tablet sa Umali Pharmacy kag subong man sa Doc Jack Pharmacy sa Hordan, Guimaras. Umali Pharmacy, Buena Vista, Guimaras kag Doc Jack Pharmacy, Hordan, Guimaras mabakal ang Hawaiian Spirulina Chewable Tablet kag Shiatsu Wonder Oil. RMN Palabra de Honor. Iban pagid nato nga mga estudyante nga nagasunod man kay naga-monitor sa aton, damo kita sang utang sila Radyoman Emerson, ay kita ka-check at hindan sa nagliligad sining mga ginabi Kasalian Desen Paraico, Nina Peñalver, Ason Pinida, Maritalia Mitsilina, Bing Acolyador, Mimi Presia Pinida, Jonas Saldo, Catherine Sermite, Dingli Fans Club, sa RMN Fans Club Dingli Chapter, may dayad gid nga gabi, Catherine Sermite, paring Romel Sermite, Jamsit Silverio, Jo Calvo Cercado, Inday Narciso, Rogelio Mirasol, Jonel Pastrana, Dio Alanan, do kita nay kuno ni Dio Alanan, nagdulong siya kay na, timingan niya ko kay na. Kaya dayad nga gabi gid, no? Paring Dio Alanan, si George sa Templo, James Carpe, Rochelle del Carmen Arcega, Rice Cloud Dumaop, si Toto Arisen, si nanay niya Iyet, Roslyn Ligayada Dumaop, no? May dayad nga gabi, Luna Mundido, Malot Ramos Kirante, Ging Serbas, Clocapada, Imskejo Aaron Reed Cruz, Tatay Bato de la Cruz, Litay Estante, paring Larry Hamanre, good evening, subong man sinong Hernando de Monteverde, paring Jerry Taclino, Attorney Ray Canindo, Attorney Bob Catolico, Baubegyo ng galing Attorney Bob Catolico, no? Di sa mga abogado subong binulan Radyoman Emerson, no? Attorney Leo Hablado Superior, good evening, Engineer Jimmy Garin, si Nong Herbert Bego, no? May dayad man nga gab isin. Si Maritalia Michelina, si Bing Acolyador, si Tess Aportadera, Embrex Coronado, Jim Azubelos Moneva, Laura Sumagaysay, Shirley Perez Nabael, kag subong man, no? Si Elia Sotasio Tabang, Jenny Pedroso Principe, Jenny Espiho, kag subong man nagaupod man sa ato, no? Si Maritalia Michelina, kag si lipatan mo si Casmer Ricabar, Castramer de los Reyes, Castramer de los Reyes, no? Juliet Villanueva, bao do disgrasyang Toronto Raptors mukas, no? Si 2-0 na sila subong. Renette Casa, kay Villa Ester, si Lovina Palgan, si Dr. Judith Aragon Jocades, no? Hindi mo pagkalimtan, Kasalin de Semparayco ara naman, si Kaspinke Aguhitas Lamera, subong man si Kas Jolo Liboon, si Ivan Dinuibo Sudario, JR Sayap, si Bagsayan Palmares Isabel, Emrex Coronado, Mayla Hagukoy Gansya, sino pagida, Tessa Portadira, no? Kag subong man gaupod man si Jonico Dineros, Arturo Amigable Armada, Ida Santos Ildes, no? Si Adila Pimiado, si Cecilia Ratis, si Yolina Arancilio Alcorin, Alcorin, no? Kag si Ended Claveria, si Ray Sorilla, no? Kag subong man si Arnel Saunoy. Arnel Saunoy, si Shukoy Shukokoy, no? Nagbutwa gid para makapamato sa aton.
Nining Sel. Oh, perting inom-inom na to sa kadagatan. Oo, panalong lang siya, no? Si Sarlita Armada, Julieta Diego, Josa Bataclitselo, Cas Jesly Lauro, Nancy Albilar Galido, Jake Bastida Umadhay, no? Pabatsyag na din si Alin Amigo, may dayad na niya gabi. Si Joke lang, grabe. Joke Shirley Cabrera de Jesus, Adelaida Noble Pabon, si Ronilo Guzman, kag si Emregs Coronado, Roy Canayatano, Helds Makatsyag Sanchez. Si Paring Roy, lipat kay Paring mo Roy. Uy, siya ni? Oo. Aba, Si- ano kay Do gwapo Apatarang na ari diyo? Gwapo na gid siya. Kasi si Valios mo ni ba makig sa karon padala niya gani. saging sina karon. Si ako dya, si Ging Kyle, si Jules Tagulimot, no? Good evening, gid. Sige. Lipatan mo si Juliet Villanueva. Tapos na yung Julieta pumangko taga Diego. ng Toronto Raptors niya. Gali. Si Ruto subong ang Toronto Raptors niya. Pagsain Palmaris Isabel, no? Daimel Suplente Grabe, Balones, no? Si pango. Pe Capada. Daimel Suplente Malones, Milani Lagarto Paunon. Si no? Pe Capada. Okay. Si TJ Plaza. Okay. Lisa Solis. Nalipatan sa? Sige. Ay dayad yung gabi sa inyo tanan mga kasama. Grabe pampangunang Boston Celtics. No, tama ka mobile sila ang Boston Celtics. To amuamugid sa Miami Heatman. Si Ruto naman subong ang Milwaukee Bucks, number 1 team sa bilog ng NBA mga kasama. Yari na si Radyo Man Mike Estaniel ang latest update mga kasama. Sining Calavera sa 13 anyos ginasapuan dahil sa may adgaw tubungan mga kasama. Ano ang investigasyon sang kapulisan ta base sa pagpagwa na sang autopsy kahapon nga may litik ang bagol sang bata. TYRI Radyoman Report. Radyoman Henry and Radyoman Emerson, inspirado si Police Lieutenant Samson o Jose Romel Samson, no? Kang iya sining investigador nga si Police Sergeant Michael Tabasin nga utihan ang ining kaso, no, sang Calavera na nasapuan sa ilang area of responsibility. Amo na rason kung nga ang naglabot na sa 40 ka mga persona ang ilang na interview sa sulod sang isa ka semana, no, nga ilaging tutukan ini kag kahapon tungod sang resulta sang o kung nagbigad nga adlaw tungod sa resulta sang autopsy daw nagalapit-lapit gid sa pagpati ni Police Lieutenant ang hepe sa Tubungan Police Station, Jose Romel Samson, nagalapit-lapit sa ila sining panagupnot, no, nga may krimen gid nga natabo kagin lubong sang kungod ang 13 years old nga dalagita sang ini ang nabiktima sang krimen mga duha na katuig sini ang nakaligad. So ining 40 ka mga persona nga ilang na interview nagailistar ini, no, kalabanan sa barangay Tabat, ang barangay ang ginaistaran sang bata kag barangay Agdaw kundiin sapuan ang iyang Calavera. Pero sa 40 ka mga tao gintutukan nila, ginbalikan nila, no, ang manghod sang bayaw sang biktima. Kay according kay Tabasin kag kay Samson, amo ini ang pinakamalapit nga tawo nga nakaupod sang bata on ang facts of the situation ang pagkakabalan dito sa ilang lugar. So hindi sila basta-basta magpati nga bisan pa nakapauli ini isa ka semana antes na dula ang bata, pero sila nagapati basi bala, no, may mga ginatago nga wala lang mabukaran kag may ara lang iyang wala sila na hibaluan ang sa motibo sang sang manghod sang iya man ang sining bayaw. So bangod sina ilaging balikan ang gintrabahuhan, no, sang lalaki dito sa barangay Kamanggahan, isa ini kahaluglakan naging ubrahan niya sang una, pero daw sila daw huy pako sila pagkatapos ang interview kay wala sila sa may nakita gid, no, na impormasyon leading sa pagsulbar sang kaso. Dun say ambot, dun say mabuot
Kaglunsay waay gamo ang ilang nabatian kon personalidad sa lalaki nga ini ang pamangkuton. Pero wala sila nagadula no ang ila sini nga paglaom nga makakuha gid sila sa mga impormasyon leading sa pagsulbas ng kaso nga ini. Ikaduha, gintatuan nila ang best friend ng bata sa barangay Nahapay, Tubungan. Ginistorya nila and then ang results ang istoryahan ay na duwala sila sa may nakita nga may love interest sa bata sa ilang eskwelahan sa barangay Kamanggahan. And then, why mo siyang kontra kay according sini kay Hepe sa ilang investigasyon na siya malang ganit ni ang kinabuli. So ang ikatatlo ila sining naging tutukan ang palay malapit sa lugar kundi nasakwan pero hindi magnubo sa 1 kilometro. So ginamangkot nila kung may nakabati sila abing singgit sa muna nga time o kung abnormal nga sitwasyon ang sabat wala man no tag ang krimen nga ginapatihan nga natabo almost 2 years ago na. So but silingon nga bisan pa nga ginpisana nila sa ginutihan ang results ng ila sining investigasyon sa sulod sang 1 ka semana waay sang klaro leading sa pagkuha sa mga clue o lead para sini sa pagsulbar sa kaso. Pamatian nato ng atong interview sa kay Police Lieutenant Jose Marie Thompson. Ang impression ng suspect. Kung sino ang suspect na kita. Kaya ang kwento ka, ang nag-iskara sila, wala yung akong pinapamangko. Itong wala na ako sa bayan. Okay, pero amo natutupan, pero ay nagisimulan na matugbo na siya. So, in-check yung ginubrahan niya nga ako na kalugakan. Tapos, diway naman kami si konkreto na siya ang matulog. So, umso naman kami sa puno. Kita naman yung sino makuha niya. Pero ano una, pag-uduhan niya sa iya nga siya ang una niya din, Trace. At siya ito lang naka-star. Tapos, kamo lang siya ito naka-star sa una kag nagalin. Pero way kami sa siya sa tulog. Pero ang mutuhan pag sa magulang nakapuli sa iya isang semana antes na ula tapos sa mutong manghod sa bayaw yan. So okay, so in-trace nyo ang ginubrahan niya. Ano pa rin in-trace nyo? Ako po din sa nagkakatuwa mabalay siya din sa lubrati ay sa makalin lupa na nakalin din sa lupa. Okay. Kasi ilang kayo ba mga kwan so magluwa sa iya may ginututukan pa kamong iba classmate sa schoolmate ay ang classmate ito pamangkot na unto ang natuan sa mga investigador ay isa natin ang best friend niya ng katuan mo sa Rapay ang palwa sa niya best friend mabuwak man sa kuno kag dinamuli lang isang mga estudyante ang ibandit piyato siya makapla sa mga bato why ito makuha ito kasi why isang nag-interest na malingkin mo wala isang wala kasalaan o nasa pangalan or nakasumanda isang laing ulo o kati wala ko na nasigig ito ang kwan din nasigig ito ang investigador ng libot masin na makuha sa gamay lang alin. Okay. So, barangay Kamanggahan, barangay Agdaw, kag barangay Tabatang, barangay nila. Tapos mo na yung mga area, tabat kali mo na yung area sa padulungan, sa interview niya. Basta nahapay. Basta nahapay. Sa nahapay, mga nahapay. Anong sa nahapay? Sa best friend niya. Okay. Pero why gitlit? Why? Sa tigula nga ba kung nakita pala siyang bagol nga hambal mo, balikan niyo kay hindi naman git ma-init. Why itong mabalikan pa, pag ibalikan niya dito. Kaya itong istorya niwa.
Sige. Police Lieutenant Jose Marie Ocon Jose Romel Samson. Tuman Mike, Roger. ining lugar nga ginaagyan sang bata, no? Ang malapit dira sa kundi nakita ang bangkay sang bata kag last nga nakita siya nga nagatindog, no? Kag daw nagabukad sang iya sini nga libro kon notebook. Ano na din nga lugar may ara na da nga nagapaharab sang Carabao, mga kasapatan nila Radyo Man Mike nga area? Actually mataas-taas nga porsyon kag magtimbang sa porsyon banglid. Oo. No? Hindi magitamaan kataas pero elevated lang siya. Oo. So pag dira ginadampi na ako din siya last nakita, dira mo na siya dampi na sa buwan. I ma-mention on that time, galing kiti hapon, usually paharab. Ti kung mga mo ni manugpuli na ni ang mga nagpaharab? Kag mga 1 kilometer away na sa ilang sa mga pinakamalapit nga balay. Kag 1.5 kilometer kadto pa sa ila kog lingon nga balay sa piyak naman iyang baryo. So wala gid sang mapasibangdan na tawo na makita dira nga lugar antis na dula ang bata. Oo, kay ti kalayo obi sa mga pamalay mo, no? So kung may ara nga manyakis, may adiktos, may kriminal nga mag-ubra sa bata ngini, so laban-laban why gid sang makatistigo, no? Wala gid. Why gid sa makatistigo, no? So amo ning mabudlay, no? Luwas guro nga mataymingan mo sila nga ti ara kagid naglabay ka, no? So alagyan inay. Isa sa pamangkuton na lang naton siguro kag sa mga pulis dira, no? Ang tong nakakita bala sa last nga ara da dapit nga area, no? Tiya niya. Tiya nga babayi. So isa ni nga nami nga pamangkuton kung magluwas diri sa bata, kanday sino pa to? May iban pa gid to bala nga tawo siya nga nakita, may mga nagapaharab, kag may mga ara dapit na sa area nga mga tawo pa? Yes, no. So i-suggest na kay Hepe kay posible man nga pagkatapos siya nakita ang bata, may nakita pa nga pagkaman sa punta. Kay iti. Although hindi taman mambal ni kay mugid na ang suspect, pero tanan subong pwede consider nga suspect, no? Gina-consider gini tanan sa mga pulis nga suspect ang tanan-tanan nga tawo, pati gini pamilya gina-consider ni nga suspect eh. Why na isang hindi dapat pa i-consider nga suspect sa mga pulis naton? No, amo na yung process ng investigasyon sa pulis naton, tanan gina-consider nga suspect, no? So ang tricycle driver galing kay sa ulihin nilang pagpamangkot sang gindrap sang tricycle driver sa may crossing, mga 1 kilometro ang kalayon halin sa lugar kung saan siya nasapuan, may nabilin pa iya nga pasahero. Kagang pasahero nga nabilin, gindulong patuya sang tricycle driver. So muto nga daw eliminated dagiti ni tricycle driver kung suspect ang paghahambalan. Kay amuna tani una nga ikaduha, no? Ikaduha nga suspect nila. Pero considering nga may witness na nakahambal, nagindulong pa siya pagkatapos in-drop ining biktima sa crossing. So, pag nakalakat pa siya 1 kilometer away, so why na, no? Radyo Man Emerson. Ara mo lang na ang suspect malapit sa area. Kag kilala ni sang biktima, amo ni ganing gintago niyang bangkay sang biktima. Correct. Kag tuyo ka pareho lang ni Kusepe, pero pareho lang nga nagapangita sila sang dago. Nga nahulog sa tunga sa talamnan. No? Pero hindi ba lang ka-challenging kung ikaw ang investigador ni, no? Yes. Kay iti daw nagapaso, kuan ka bala? Ginapang taod-taod mong pasol bala? Gagata-utok mo eh. Kag diri mo gid makita ang kasampaton sang investigador, no? Kay kinahanglan pangsulat mo na di ang tanan-tanan nga suspect mo kag himuon mong inverted pyramid na process of elimination la din ang nga mag-abot sa punto nga isa na lang kabilog tos dalo mang bilin kag maning tutukan sa pulis nato. Siguro si pagani sa 40 nga ginamangkot nga nila. Yes, so 40 ka mga tumandok ang interview nila kay wala ka balo ko siling niya may masala kung diri ni ang kriminal
may masalaan gini sa ila sa dalayo na mo nga Correct, insakto na. balik-balik sa iya, no? Mabulbud ning imbestigahan kay ti way gawas ang testigo pero gapati kita Radyoman na Mike nga sa sige-sige no may magwa gid ni no may magwa gid ni kay may makonsensya man ni Radyoman Mike kay di ka batas kay mo na nga kun dira ang kriminal adlaw-adlaw nga tanan ga atubang kamoda sa kriminal kag sino ka takot sa pila ka adlaw basi isa sa pamilya man ninyong biktima ho niya ni kag amo man ning obrahon niya di ba kay nagapati kita nga kun ang kriminal isa ka tawo nakahimo sang krimen no kag kapareho sini manyakis abi adiktos or nano mandra no masulit kag masulit ini Radyoman Mike kay nga una nga paghimo niya sang krimen way sa madakpan way gid siya mahibaluan no mabalik kag mabalik ini Radyoman Mike suliton kag suliton niya ni sa iban pagid no so sa mga taga dira no sa mga pumuloy dira sa palibot nga barangay nga ini dira sa Tubungan kag sa part sa ano ni part sa Tigbawan Gimbal. Dapat no kung may nabalaan ka mo itimbre niyo na daan sa pulis no itimbre niyo na sa pulis hindi niyo pagulata nga ang inyo pa pamilya ang biktima hon sang kriminal nga ispila kadlaw. So, diyon that Radyoman Emerson. So, muning gina, amo maning ginasantikan, no? Ni Chief Samson, kag ni Investigator Tabasin, nga may makonsensya gid sini kag magatunghol sang ilang informasyon leading sa pagsolbar sini nga kaso. So, pero kag ginamorto na siya subong sang biktima siguro Radyoman Mike. Okay, kaya na subong mo. Hulaton niya pa nga mortohon pagid siya tubtub nga bunguton siya bala nga baga ang mata sang kanbla sang morto sa iya. Pinaka-nubo na sini nga balatian Radyoman Mike ako nagapati ko nervous breakdown. Kag mayo ni nga entry sa sa mundo mistiko. Oh, baro. Ati ka pamati na si Toto Gerard Andrade. Pwede. So, yeah. So, bantay-bantayan ang mga development ang sugpon sining investigasyon. Ginasaywar talang Radyoman Mike ang suspect no nga butahang balon. Surrender ka na lang. Kay wala sang pagulungan, inang malain mo nga hinimo. Kailan tawa bala kay Arnold Clavio, 20 anyos. Nga gintago niya nga may bata siya. No, sa kay Sara Balabagan. Di gumawa gid. Tiyan mo man wala sang krimen nga tubtob san o matago nimo. Tindi na paghulata nga sukton ikaw sang konsensya mo or worse mortuhon ka na sang imo sini nga biktima. Gani samtang ito nga daan nga gapati sipi mo sini nga pagligid sang bagol, pagamat-amat na pagsurvey sang Kalabira. Indikasyon to yung nagapangayo sa hustisya ang wala. Oh, sakto gid. O di po gadto gina. Gapati gid si gapati gid si yang may krimen. Sakto gid. Kay bisan ano na ginlubos na dog balahibo ko pag siling mo nga correct no nga may intervention adto sang mga wala naton makita nga mga nilalang Radyoman Mike para nga mahatagan sa hustisya ang biktima. Imagine ginlubong niya na Radyoman Mike, gintago niya ng krimen ginobra niya, nagwa pa gid sa gihapon ng ebidensya. Matamat surface. Matamat ligid ang Kalabira to, ang bagol to sa idalo mas nga nakita. Ang baliti nga sila nga pagligid sa bagol to, hindi lang tiya bangod kaya ang bagol halos bilog. Kundi ang bagol yan nagkatupid sa lugar nga makita sa nag-aaki sa tanangan. Correct. Kaya nagpangayo hustisya. Kabalo ko kung anong ginapanumdum ko Radyoman Emerson, Radyoman Mike, kadtuan ko si Hipe kag i-video interview. Oo. So, para ang mata sang Saraga News Live kabaga dayon no do nakakita siya sang morto. Do bala niya na dayon kung anong bot ko ang balon ba. No namin na pang Juan Radyoman Mike no why na-record mo na galing kay wala kita sang video no nga ang pagligid sang bagol sang bata indikasyon adto nga nagapangayo sang hustisya. Nagapangayo gid sang hustisya, nagapangita gid sa hustisya ang bata. Mo gina yung isa sa mga una ginit lang ni Hepe sa nag-interview ito sa iya. Kami na Radyo Manuel makita ko na sa Saraga News Live suktod. Dito pa siya nakita sa alagyan sa may sa may kahon-kahon. Oo, tema kon mi na. So meaning do nagkadto gidto sa lalabayan sang tawo. Lalabayan mo nakita sa sang tigulang nga babayi nanugid sa barangay kapitan kag nag-call sa atensyon sa kapulisan sa Tubungan politik nga nabalakupa ang kaso. Taning ginheadline mo gali sini nagligad pagligid sang bagol sang bata
patimaan nga nagapangayo si hostisya. Hipi. Oo. Hambal sa Yes, hipi. no? Sige. Na, no? So, muli, no? So, natin na ito ng mga interesante pagiging nakasumpon sa investigasyon sa Tubungan Police Station angot sining kaso sa Barangay Agdao, Tubungan, Iloilo. Radyoman Mike Istaniel, Tatak, Parliament. Maraming salamat kay Radyoman Mike Estaniel sining follow-up report. Kabay pa mga kasama dalon ta sa pangamuyo na to no nga mahatagan sa hustisya ni kamatayon sang 13 anyos nga bata kon ini siyang biktima gid man sang krimen. Si Toto Bayani Lira gali ara man Radyoman Emerson no. Naga-monitor man sa aton kag subong man si Ricardo Albilar no. Bag-o ko lang na pang-accept ang ila sini nga mga friend request Emerson pero ti kagadamo sang pinding tigaling kay lapaw na ta 5,000 ang friends naton no sa mga hindi ta maka-accept no sa mga friend request ninyo follow na lang no ang aton sining Facebook account mga kasama. RMN Palabra de Honor. Manguma na kita mga kasama, yari na sa linya naton si Toto mangunguma sa mga impormasyon sa pagpanguma. To, mayong gabi. Mayong gabi no sa aton manguma diri sa probinsya sa Iloilo kag dira man sa probinsya sa Negros. So may post kita no sa aton FB page no sang battery yield kag nakibot ang mga mangunguma nga ang inbreed nga humay daw sobra pa kadako sa hybrid no. So ang tanom tandaan naton nga ang tanom kung wala na siya balatian madako ina siya no kag mapabunga niya sang maayo. So ang sekreto dira tagaan mo sang maayo nga nutrisyon ang tanom mo. Kay kung hindi kompleto ang nutrisyon nga ginahatag mo sa tanom mo, ang tanom mo hindi na siya ka-produce maayo energy. So it means kung hina energy kay dira sa gakakuha sang pagkaon mo. So kung pigadong production sang pagkaon sa dahon nimo, it means ang tanom nimo hindi man magdako kag hindi man mabunga. At the same time, kung pigado ang production sa pagkaon dira sa dahon sa tanom mo, dali ka sudlon sang balatian kag peste. So ano matabo sa umay mo kung permi ka ginaigo sang balatian kag peste? It means ang imo nga potential yield naganubo. Kag kung makita niyo subong ang mga humay nga iba no, damo umay subong makita mo nga halarbison niya sunog dahon niya no. So kung sunog na dahon sa umay mo, siguraduhon mo na nga dabo upa ang umay mo kag maging manubo ang imo production. So tandaan naton, gamit kita sang abono nga may ara micronutrient. Kay amo na pinaka-importante sa tanan sa subong nga sa pagpanguma naton. Kay kung ang imo abono inpiki lang wala sang micronutrient, ang kakatabo subong sa tanom nimo dasig magyelo ang dahon niya. So sa first application naton sang abono, isa lang kabag nga urea, 2 kabag nga high yield 18-6, 2 ka kilo nga microsil ang muli gamiton naton sa first application naton nga pag-abono. Sa second application, ma-apply lang kita sang 3 kasako nga high yield 18-6. Nga high yield itap dress naton, bangod ang high yield dugay magyelo ang dahon sang tanom nimo. So it means mapatingga sa gid ang bunga sang humay naton. Kag dapat suportaran naton sang pag-spray sang better yield every 16 days no. Hasta gid magatas-gatas kay dako man ang bulig sang better yield nga foliar nga mo ini ang makahatag sang maayo man nga quality sang bunga sa aton humay. So sa liwat may gabi sa aton manguma, ini si Toto Manguma, Tata Panguma. Salamat gid kay Toto manguma sa aton nga mga impormasyon sa pagpanguma. Yari pagigdugang ubay sa pagpanguma mga kasama. Paborito nga utanon sang pamilya dapat i-consider sa pagtukod sang backyard garden. Check ta si Radyoman Joel Franco.
Kung may kaugalingon kita garden sa utanon, hindi man problema sang pamilya ang supply sang utan. Apang papinsaron nga, hindi tanan nga utan magustuhan sang aton pamilya. Bangod sini kinapanugyan nga kung magkanom kita sa utanon sa aton solar, pilion ang utan nga paborito sang pamilya. Ini ako hindi mausik ang aton produkto. Mahimuan kita makatanom sa ibang utanon nga mahimo mabaligya kung hindi magustuhan sang aton pamilya o kung sobra sa aton konsumo. Para sa ubay sa pagpanguma, Radyo Manuel Franco, Tatak, RMN. Ito ang tatak numero 1, tatak RMN. Salamat din kay Radyoman Joel Franco sa mga ubay sa pagpanguma namin man no? Mga sa mabakal ka pa sa ulutanon mo, alugbati, tangkong, tinangkong, labog. Mabakal ka pa sa merkado kung ara ng landa. Kunti pang harab ka landa kada adlaw kung kinahanglan mo. DYRI Flash Report. Yari sa linya natin mga kasama si Staff Sergeant Leo Barnuevos ang Liganes PNP. May nakita nga granada. Staff Sergeant Leo Barnuevos, sir, mayong gabi. Si Radyoman Henry, kag si Radyoman Emerson. Yes sir, mayong gabi man sir. Ano ining nakita nga granada, sir? Paano ini nakita kag sabihin? Bali mga 7:30 kag gina sir, nakita ni sir sa isa ka tao nga taga nga si Elnel Fred Benjamin Arceta. Sa barangay Lapayon nga may nasakitan siya nga granada sa may kanal sa irrigation. Oo. So bali ano daw ginbilin ini or madugay na nga granada or ano nahulog? Posible sir nga bilin siguro sir. Pag nahulog man kay di aras sa may tubig. Okay, pero mayo lang way man maglupok. Wala man sir, wala. Okay. So ara sa tubig na siya ang granada. Ano nga klase granada ini sir? Wala man naman sir ma-identify kung anong granada kay i-refer na naman sir sa aton nga disposal team. Okay. Sa Ordnance and Explosive Unit. Disposal team sir. Yes, sir. Okay. Pero initially daw atis type ni nga granada? Yes sir, yes sir. Okay. So hindi na to matracer no? Mapakita mo Radyo Manuel. So daw daan na siya sir or ano? Daw bag-o lang da na hulog or dugay na? Posible sir mag-oran din nahulog siguro sir. Okay, ang picture naman dito may lutak-lutak siya nga daw nagalubong, hindi man? Kay posible sir kay mabugat siya, ang granada mabugat sir mo. Okay. Lang sila sa sa tubig sa basura bla sir. Ang nagligad sir nga si Mana, I think no? Or nagligad ka si Mana do may ara man nga granada dere sa inyo sa nga area na kwan kita din ni ang lugar nagligad si Mana. May araw sir sa may barangay Buntatala, blato sir sa may dire dampi sa haro. Sa haro na dapit. Dapit. Ano ni nang dugay naman nga granada or bag-o lang nga nabilin? Wala ko kasi kay lain to sir duty investigator sir. Sige. So i-turn over niyo ini sa Ordnance and Disposal Unit. Yes sir, okay. Sila ni Sef Balon maka-render siyang safety procedure sir sa Okay, delikado ni ba si lumupok ni karon no? Pero sa paglantaw niyo sir may chance nga maglupok pa ni kompleto pang mga parte niya na sa mong paglantaw posibilidad pa sir do pag-gawa. Okay. Tidin lang ni subong sir ara sa police station ta. Wala pa sa ara pa sa area sir ginautangan ang cordon namon tong area. Wala lang ginkuha dito sa area. Ang ordinance unit naton ang makuha. Yes sir, yes sir. Okay, sige. With that, Police Staff Sergeant Leo Barnuevo, no? Kilala mo ni Radyoman Emerson? Manghod ni aming ninin, no? Sige. Thank you, good sir. Mayong gabi sa imo. Yes, mayong gabi man sir. RMN Palabra de Honor. Manghod ni ng ninin Barnuevo, si Staff Sergeant Leo Barnuevo sang Liganes PNP. Do ikaduha na ni Radyoman Henry nga granada nga nakita da sa area sang Liganes no? Do nagaguluwa granada sa Liganes. Ano damo da pinangtanom nga granada? Wala na bagay no, hungod nga ginbilin Radyoman Henry or bangod gin-dispose na nila no kay budlay nga dan subong kun may granada ka Radyoman Henry dan available ka dan kun madakpan ka ni. Dako nga kwan ini. Explosive ini mga kasama no. So mga kasama, alang-alang na ginaton sining oras may il-interviewhan pa tatani nga complainant no, pero pabasa na lang nato ni ining asawa nga nagareklamo nga wala gina tinder sang barangay. Ang iya sining reklamo sa ila
sini nga mag-asawa nga dapat mapatungan ini kag masitol, no. Sige, hindi magkalipat mga kasama, ha? Tagsa ka adlaw magtumar sang Hawaiian spirulina chewable tablet kay antioxidant ini siya. Mga kasama 3,500 times ang iya sini nga power sang antioxidant niya sa power sang vitamin C 3,500, no. Nga mas mataas ang power niya sa power sang vitamin C mga kasama. Kag subong nga gabi antes magtulog sa nagapalanakit nga lawas magpamanyo sang Shiatsu Wonder Oil. By the way, Radyoman Henry, happy birthday gid no sa akon nga classmate kag barkada no si Merlin Pedroso dira sa Canada. Happy birthday. 7 minutos sa kaligid sa takta alas 9 mga kasama sa pangalan ni Radyoman Francis Basco, Radyoman Mike Estaniel, Radyoman Flo Consumo Navarrete, Radyoman Aldrin Siqueña Sofio, sa News Center, Radyoman Sani Sarabia Punay, kag Radyoman Mia tayo. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman Chief Atoy Aliadri naman sa studio, Radyoman Will Talaron. Ang mata niya, kasanag, Radyoman Emerson. To, may nakakita siya sa masanag nga pala abutan. Kami naman ay inyo sinimalayan ninyo mga anchormen. Kasama mo sa DYRI Iloilo, Radyoman Henry Aspera Lumawag. Si Radyoman Emerson Gonzales Labril Yaso. Sa balita, informasyon, isyo, komentaryo kag serbisyo publiko. Tata! Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications